Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 27, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 23, verse 27 to 32. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang tulad ninyo'y mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayak ang puntod ng mga taong namuhay na matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabubuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa mga sinasabi niyong iyan, inaamin ninyong kayo'y anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, pagpapatuloy ito ng mga matitinding salita ni Jesus laban sa mga eskriba at mga pariseyo. Kung tutusin, ito yung sinimulan na niya last week. Binalaan niya sila, "Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, mga ipokrito. Para kayong libingang pinaputi sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto ng mga patay at karmihan." Kung titingnan natin, hindi lang siya tungkol sa mga pariseyo noon. Pwede rin itong magsalamin sa atin ngayon. Kasi, totoo naman, madalas, mas inuuna natin ang panlabas na imahe kaysa sa kalinisan ng puso. Sa social media, madali nating ipakita ang magagandang parte ng buhay. Yung achievements, yung mga gala, mga masasarap na pagkain, tawanan. Pero bibihira natin ipakita yung struggles, yung pagkukulang, yung pagiging makasalanan din natin. Hindi naman masama ang magpakita ng maganda. Pero ang paalala ni Jesus sa atin, mas mahalaga ang laman ng ating puso kaysa sa panlabas na anyo. Napakadaling lumuhod ng matagal kung may misa. Napakadaling magpakita sa mga simbahan, sa mga churches natin. Umattend ng mga iba't ibang mga learnings, Bible study. Pero ang totoong kabanalan ay hindi nakikita sa dami ng ating post, sa ayos ng ating bihis, o sa ganda ng ating salita. Nakikita ito sa pagiging totoo, sa pagiging mapagpakumbaba, at sa paglilinis ng kalooban. Ngayong araw na to, hinahamon tayo. Let us practice authenticity. Kung may kaibigan kang laging tinatanong kung kumusta ka, subukan mong magsabi ng totoo at wag puro okay lang. Baka doon makatanggap tayo ng totoong suporta. Maglinis lang din tayo, hindi lang ng bahay, kundi ng ating puso. Tulad ng paglilinis natin tuwing weekend, maglaan din tayo ng oras sa paglilinis ng kalooban sa pamamagitan ng dasal, pangungumpisal kung kayo po ay mga Catholic, or iba pang mga pamamaraan na kung saan ito yung acceptable sa atin na paglilinis ng ating mga puso. Let us pray. Panginoon, turuan mo po kami maging totoo, hindi lang sa panlabas kundi lalo na sa aming kalooban. Alisin mo po ang kayabangan
ang inggit, ang lahat na nagpaparami sa aming puso. Punuin mo kami ng iyong liwanag para makita ka ng iba sa aming mga gawa, hindi lang sa aming mga salita. Naway araw-araw ay maging malinis ang aming puso para kami maging tunay na anak mo. Amen. Mga kapatid, kung nakatulong po sa inyo yung pagninilay na ito, huwag nating itago. Huwag nating ibaon sa libingan. I-share natin ito sa ating mga GC, sa pamilya o sa kaibigan. Baka ito mismo ang salita ng Diyos na kailangan nilang marinig ngayon. Huwag din natin kakalimutan na i-follow ang social media account ni Kuya Sam Pagaduan para sa iba pang mga daily gospel reflection. Lagi nating tatandaan, buhay ang salita ng Diyos. At ito ay may kakayahang magpabago ng buhay. Muli, ako po sa Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.